Ay nako mga ka-Team Unbettable dito sa Unbettable Channel. Ako ang inyong lingkod, Papa Unbettable Abet Nabus. Nako, isang buwan po tayong hindi nagkita-kita, nagkasama-sama dahil sa ang dami-daming mga nangyari mula sa mga bagyo, baha. At yung baha na yan ay nagdulot na ng mga kaeklayan sa mga hearing, mga senado, mga pagbubulgar ng kung ano-ano, mga etche-che-che-cho-cho. Diba? Hindi nga po, seriously speaking, naging busy lang po talaga kami bukod sa nagkasakit. Tapos, si Don laging wala, ang hirap kontakin, masakit ang ulo, so nakadagdag stress. Pero ngayon po, welcome back! Hindi na tayo na-stress. Kagaya nga ng sabi ni Mama Meme Vice Ganda, ang stress ay walang gamot. Kaya kung magpapa-stress at magpapa-stress lang tayo, sorry na lang. Anyway, speaking of Vice Ganda nga, naging mainit na issue siya nung mga nakaraang buwan, gawa nga nung after nung concert niya sa Araneta. Talaga namang pinutakti siya ng bashing, etc. Na kahit nga kami dito sa Unbettable Channel ay nakapagbigay din ng aming samut-sari mga opinyon tungkol sa mga pangyayari, kasi lagi namin sinasabi kahit papano yung venue niya tama naman kasi nasa isang concert siya at siyang may show, although kasama niya doon si Regine Velasquez na nagmisulang parang ano lang niya, parang guest ano, hindi. Kasi nga pag pinupunan natin si Vice, pag nasa It's Showtime siya, talagang ang hiling niya magpasaring sa mga ganyang usapin. Dahil talaga namang kilala natin si Vice Ganda bilang isang matalino at alam mo yun, talagang may concern or gusto niya ma-involve sa mga usaping bayan, particular na may kinalaman sa mga LGBTQ na kanyang advocacy. And syempre yung mga issues sa edukasyon, kasi nakakasama rin namin si Vice Ganda sa mga sa mga okasyon na may kinalaman sa mga guro, kasi mahal na mahal niya ang mga guro. Yun, doon naman papapurihan natin si Vice. And although kaya lang sa sobrang kasing talino, sa sobrang tabil kasi ni Vice, sa sobrang talas niya magsalita, na may misinterpret siya ng maraming bagay. Actually, ako isa na rin ako sa nakaka-misinterpret sa kanya, lalo pat parang ginagamit niyang venue yung programa niya sa TV para alam mo yung pasaringan at kalabanin ang gusto niyang kalabanin, parang ganon. Pero nung ginawa niya sa Araneta yun, syempre na sinabi natin at least nasa tamang venue siya, na isang parang napakalaking comedy bar na doon niya ini-emote ang mga, kasi may audience na nagbabayad. Pero kung yung in public siguro, ibang usapin yun, di ba? Yun ang sinasabi natin sa kanya. Kaya nung magkita kami sa 73rd FAMAS Awards sa Manila Hotel, syempre kasama si Ate V, nandun kami sa table, nagbatian kami, binati naman niya ako, tapos after that sabi pa niya sa akin, uy, minsan naman magkape tayo, di ba? Nakakatuwa. Nakakatuwa kasi ang bait niya that time, ang bait niya that night, at sinabi niya na ganun. Although, alam naman siguro niya o nakakarating sa kanya na may mga pagpupuna tayong ginagawa, hindi lamang dito sa ating vlog, pati na rin sa ating mga panulat sa tabloid, kagaya sa Bulgar, lalo na sa Bulgar, at saka sa Hataw, at iba pa nating sinusulatan. Pero I'm sure, bilang isang matalino naman si Meme, naiintindihan niya yung mga usapin, kasi kami naman, hindi naman kami basta-basta pumipitek nang wala namang pinanggagalingan, di ba? Lalo na may sarili din siyang issue sa ating nanay-nanayan na si Nay Christopher, na talaga namang silang dalawa yung laban nila yon. Hindi naman ako nangingialam sa ganun. Pero pag ang usapin ay medyo personal at ako naman may personal din kaalaman at karanasan, nagbibigay ako ng aking opinion o pagbabahagi. So anyway, going back to Meme Vice, sabi nga niya na tinanghal siyang best actor sa FAMAS, na ang stress ay kung papatulan nga naman lang niya, siguro na-realize niya ngayon na sabi nga natin doon sa mga previous vlog natin na parang there was a time na nung nagkagulo-gulo sila magkakaibigan, nila si MC, na bumalik na rin pala sa programang It's Showtime, kasi hindi ko na namomonitor. Bilang itong mga nakaraang araw ay natutok ako sa Itbulaga, gawa ng yung mga contest sa The Clones o ibang usapan yun, na hindi na natin na-monitor na bumalik. At may mga common friends din kami ni MC at Lassie na nag-confirm nga na okay na uli sila. Kasi di ba, as we're podcasting in the past few months, yung mga earlier this year or mga mid this year, sinasabi natin na parang may pinagdaanan din itong si Meme Vice ng, alam mo yun, ng kanyang mental condition, mental health, dahil nag-undergo din siya ng
mga payo mula sa mga experts in the field like mga psychiatrist, psychologist, mga kaibigan niyang mga nag-graduate sa ganyan, at mga kaibigan din niya mga kaparian, kasi talagang siguro na-overwhelmed na siya ng mga pangyayari sa palibot niya, na ang isang napakamahusay magsalita, napakahusay magpaliwanag, may mga emotional din at may mga mental condition din na kailangang i-address. At isa nga siguro yung pagkakaroon ng relasyon niya sa kanyang pamilya, mga kaibigan, and yung sa trabaho niya, and of course, syempre yung estado niya ngayon sa show business, bilang tinitingala siya at tinitingnan siya ng nakararami mga ponies talaga, no? Yung mga tagahanga na naniniwala sa kanya na simbolo si Vice Ganda ng kanilang mga katauhan, mga ipinaglalaban. Kasi aminin naman talaga natin na simulang makilala si Vice Ganda at nagkaroon siya ng sarili niyang kumbaga lugar sa industriyang ito, naging mukha talaga siya ng mga LGBTQ community members and patrons sa pagsulong ng mga karapatan, pagsulong ng kanilang mga gustong gawin sa lipunan, di ba? So, in short, itong si Meme Vice, parang at peace siya ngayon. May mga taong kinakausap niya na siguro ay, nagbubukas daan. Kaya ako naniniwala very soon, sa dami ng mga pinagdaanan din nila. Ako, tinutumbo ko lang dito yung Nanay Christy Fermi natin, kasi sila naman talaga yung kilalang-kilala o bantog sa larangan ng showbiz, na talaga namang kung magpatutsadahan, parinigan, ay talagang grabe na talaga nagiging issue, nagiging pinag-uusapan or tama ka, pinag-uusapan at nagiging topic sa lahat ng aspeto na nakakalabas pa nga ng showbiz. Pero I believe very soon, sa mga darating na panahon, magkakaroon din siguro sila ng although hindi pa kami nagkakausap ni Vice ng ganong masinsinan na, kasi ako wala naman talaga akong issue sa kanya, maliban lang dun sa mga pagpipitik na ginagawa natin sa kanya pag napapanood natin siya, na sa panlasa natin ay medyo medyo sumasablay or umo-over na dun sa limit, para gano'n. Kasi talagang very expressive at saka very demonstrative, very opinionated nga ang mga minsan pagbabahagi ni Vice ng kanyang dunong at kanyang emosyon. Minsan hindi talaga niya nakokontrol yan. So siguro pag nagkaroon kami ng pagkakataon na makapag-usap, dahil nag-imbita na siya at hiniintay lang natin, masasabi natin ito ng harapan. Kasi ako nga, nasasabi ko sa inyo ng gano'n, how much more pag kami na magkaharap, di ba? Baka mas matitindi pa yung sasabi ko, ikaw kasi ganito ka, ganyan. Kung hihingin niya, di ba? Although may mga unsolicited advice naman ako nakakarating sa kanya through our common friends, and I hope na naiintindihan niya ang mga bagay na yung mga galawan natin dito sa industriya. Kasi may mga kasamahan siya dyan sa Showtime, sa programa niya. Talagang sobrang close sa akin. Babanggitin ko na nangunguna na dyan si Comparing Vong Navarro, na talaga namang halos sa isang linggo, kahit hindi ko siya napapanood, ay lagi kami nag-uusap at napaparating ko yun sa kanya. Of course, nandiyan dyan si Jong at si Chang Ami, na talagang tagal ko rin nakasama. So, may mga iba pa rin mga common friends kami sa loob na talagang nagkukwentuhan, nagpaparanil. Dahil ako minsan, pinaparatingan din nila ako ng mga mensahe, "Oy, kapatid, nabasa namin yung ganito. Kapatid, napanood namin yung ganito." And I'm sure yung handler ni Vice at saka yung mga ibang namamahala ng kanyang career, nakakarating din sa kanya. So, ang issue natin ngayon, may ongoing siyang pelikula kasama si Nadine Lustre sa darating entry uli nila sa Metro Manila Film Festival, Junlana, na sabi nga sa akin, hayaan mo, baka maging guest din ako yun, umaarte din kayo ako. Charot! Uy, umaarte din. And everything na talagang magagawa. Congratulations, Meme, sa napakamatagumpay na concert dyan sa London. Kasama niya yung ASAP. And pag-uusapan nga natin yung minsang naging post din niya doon na naging controversial. Nakaugnay nito mga issue ngayon at iskandalo sa mga flood control projects na nang pinost niya ay talaga naman, kahit mga kaibigan niya siguro ay tinama. Mga kaibigan politiko, ang ibig ko sabihin, ay tinamaan dahil nga syempre sangkot. At yun na nga, uulitin ko, itong si Meme Vice Ganda ay talagang sinasabi lang natin na
very active, lahat. Sabi nga, kung magkakaroon siya ng kanyang sariling political program o programang pampolitika na yun ang mga ipag-uusapan niya, ayun ako, mas marami pa siguro siyang matatalakay, mas marami pa siguro magagandang ideya o magagandang opinion na lalabas sa kanya. Kaya lang kasi nasa showbiz talaga siya. But still, ang ganda pa rin platform kasi nga ngayon, mukhang nabubuksan na, mas marami na mga showbiz personalities and idols natin ang talaga nagkakaroon na ng consciousness at nagiging gusto na maging makibahagi na, nagsishare na sila lang kanilang mga thoughts at mga sarili nilang karanasan sa mga nangyayari ngayon na naapektuhan din ang buhay nila dahil sa mga galawan sa politika. O di ba, pag-uusapan natin yan sa mga susunod na vlog natin. Samantala, welcome back at umihingi po ako ng paunawa at pasensya sa inyong lahat kasi for the last month ay talagang sa halos isang buwan po tayong hindi nagkita-kita, pero this time bumabawi po ang Unbearable Channel. Maraming salamat sa lahat ng sponsors. Hindi ko muna kayo isa-isahin, alam nyo na yan. I love you. Ambet Nabos po, nagpapasalamat.